Sino ka nga ba before ka maging CEO and founder ng mga businesses mo right now? Galing po ako sa isang sabihin na nating mahirap po na pamilya. Minsan mag-uulam ka ng ng asin, gano'n, na-experience namin yun eh. Okay lang, pagtiyagaan natin to at least meron. Yes, opo. Paano ka napunta sa business? Sabi ko, ba't parang kulang, no? Kahit na sumasahod ako, nilagyan ko ng branding, yun nga, yung 20 pesos na milk tea, tapos 38 pesos na buy one take. Lalo ang Pilipino, pagka narinig na buy one take one, parang, doon tayo promo, buy one take one. Basta't masarap, binibili eh. Hindi ka makakapagpa-franchise kapag walang system yung business mo. Actually, we have 700 branches nationwide, Dami 700 na pala, plus. sir. Based on our data, nasa 270,000 cups sold daily. Grabe. Oo. So, Pastor, ano yung sa church niyo? Bakit po kayo nagkaroon ng sarili niyong ministry? Ganun na ba kalalim yung pagkilala mo kay God? Kailan mo siya totally na nakilala? Kahit mawala na po lahat eh. Business, mawala. Okay na. Pero very important yung soul natin. Nasa bahay ka lang, nag-scroll ka na naman ng social media mo, tumutok at manood ka ng Evitalk Podcast at manalo ng 200 GCash prize. Itag ang 5 friends, react and share, at i-comment ang hashtag Evitalk Podcast. Ano bang hinihintay mo? Sali na! Isang magandang araw sa ating mga ka-EV viewers na nanonood sa ating mga online platforms. Halina't tumutok na sa aming Evitalk Podcast Season 3. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aming Evitalk Podcast simula pa ng 2022 up until now. Maraming salamat mga ka-EV dahil Season 3 na tayo at damang-dama namin ang inyong suporta. Kaya ano pang inaantay nyo? Tumutok at share ang video na ito. My name is Miss Joycey. I'm here to inspire and make a big change in your life. Welcome to Evitalk Podcast Season 3. Excited na ba kayo kung sino ang ating EV guest for today? Alam ko, marami nang nag-aabang sa kanya. Hindi ko na patatagalin pa. He is a pastor and he is also the CEO and founder of Double D Brew and Grandma Sandwich. Let us all welcome Mr. Antonio Duran. Batiin mo naman, Pastor Tony, ang ating mga ka-EV viewers na nanonood sa ating EV Podcast. Binabati ko lahat ng nakasubaybay ngayon ng mga EV viewers natin. At syempre, babatiin ko yung aking mahal na asawa, si Maylin Duran, at yung aking anak, na si Sunny Israel Duran. Nandito ako sa EV Talk. Ayan. Thank you so much, Sir Antonio, Pastor Tony. At napaunlakan mo ang aming invitation dito sa Evitalk Podcast kasi sobrang inspiring din yung story mo. And excited din yung mga EV viewers natin na makilala ka. Kasi nakikita ka nila sa church, nakikita ka nila as a CEO ng mga businesses na meron ka. And sobrang dami na ng branches ng Double D Brew. Diba? Nasa 700 branches na. Pero alam ko lang nila, kilala ka lang nila as CEO. Pero hindi nila alam kung sino ka nga ba before ka maging CEO ng mga businesses mo right now. I got my skills and knowledge mostly doon sa aking corporate careers po. Naging general manager po ako. Marami po akong mga hinawakang businesses po. Particularly on the line ng food and beverage business. And then meron din sa hospitality po. Overall, siguro mga 20 plus years of handling organizations po. So matagal ka na rin palang nagtrabaho? Yes, opo. Oo. Ano yung family na pinanggalingan? Galing po ako sa isang sabihin na nating mahirap po na pamilya. Bali, second to the eldest po ako sa 5 magkakapatid. And then, nangungupahan, walang sariling bahay. Tapos may mga time na minsan mag-uulam ka ng asin, gano'n, na-experience namin yun eh. Tinulungan ko yung nanay ko na may itaguyod matapos ko yung aking pag-aaral. Naging working student po ako.
Siguro sa isang taon, 3 beses po kaming, 3 beses yung bahay na So iba-iba. nagpapalipat-lipat kayo? Opo, kasi minsan, pag hindi mo nabayaran, syempre, paalisin ka. Mm-mm. Ang father ko naman po kasi hindi yung trabaho niya. No? Ahente po siya. So, minsan, alam niyo naman pag nasa ahente ka, minsan meron, minsan wala. Yes. Ang mother ko naman po, talagang mananahi. So, sower yun po yung kanyang trabaho talaga. No? So, nung mga time na yon, ano yung ginagawa mo na pinagkakakitaan? Nung nag-aaral po ako, working student po. Nagtrabaho po ako sa Chowking. 5 years po ako sa Chowking. 5 years? Yes, as working student. Then, nung makagraduate ako, naging manager na rin ako ng Chowking. For 5 years? Yes, opo. Oo. Mm-mm. Tumagal yung aking pag-aaral, although 4 years lang yung aking course. Business Administration, major in Management. Naging 5 years po siya kasi nga, working student, hindi po ako nakakapag full load. Oo. Oo. And hindi lahat ng nagtrabaho sa fast food na-absorb. Kasi Yes. marami kayo. Yes. Ano sa tingin mo yung parang naging qualities mo na nakita nila bakit ka hinar as manager? Siguro po yung mastery. Mhm. No? May mga times pa nga na nagiging employee of the month ako kasi nga, yun po Tsaka yung, ako tingin ko, yung isang naging driving force ko noon para mag-succeed is yung malasakit ko doon sa kumpanya. Yes. Nagkakaroon ka ng accountability and ownership doon sa trabaho na ipinagkatiwala sa'yo. Yes, tama po. Nabanggit mo kanina, nag-uulam ka ng asin. Isa ba to sa pinakamahirap na pinagdaanan mo na nangyari sa family mo? Actually, during that time, hindi ko siya tinitreat at as mahirap na part kasi parang normal Parang, yes. oo, normal lang kasi ganun din yung sa paligid. Minsan kasi yung hirap, pagka na-experience mo yung galing ka sa masarap, tapos bigla kang mahirap, yun, ramdam na ramdam mo Yes. So parang ng mga time na to, okay lang, pagtiyagaan natin to, at least meron. Yes, Parang yes, ganun. opo. Hindi So kami- parang hindi pinaramdam sa inyo ng family mo, ng parents mo na hirap na hirap kayo. Andun pa rin yung masaya kayo. Yes, tama. And then sir, nung nag-working student ka, ano yung pinaka-determined na sitwasyon sa buhay mo na kailangan mo itong gawin, yung maging working student? Gusto ko po kasi at pangarap din naman ng aking magulang na makatapos po kami sa pag-aaral. Ultimo yung pang-upa sa bahay, hinahanap po. Tapos syempre, gusto ko makatapos, gusto rin ng magulang ko na makatapos din ako. So, tinulungan ko po yung aking magulang. So, nung 5 years na yun, hindi ka talaga nakaisip na lumipat? Yes. Palipat-lipat lang po ng branch kasi alam niyo po, dati during that time, naikot ko na po yata lahat ng branches doon sa area namin sa Kamanaba hanggang Quezon City. So, parang nangyari, kailangan dito ng Through referral, halimbawa, na end of contract na po ako dito sa kasi bihira po sa fast food ang nagre-regular talaga kahit gaano kakagaling. And then, paano mo na-balance yung pag-aaral at yung pagtatrabaho? Para sa mga viewers natin na gusto na rin nila makatapos pero hindi nila alam paano i-balance yung pagtatrabaho at pag-aaral. Yes, opo. It's all about time management kasi during that time, active din ako sa mga extracurricular activities po. Naging ko ng student council, naging presidente po ako. May mga organization din po ako hinawakan doon sa school. So, na-manage ko naman po yan. And I believe pinaghirapan mo talaga siya kasi, ayun nga, na-recognize ka din. Nakita nila sa resume mo na ito yung mga pinanggalingan mo na trabaho. Yes. And yung mga viewers natin, marami sa kanila nag-iisip, paano kaya, paano yung ginawa mo na pattern? Paano ka napunta sa business? Nung ako ay nagtatrabaho na po, sinabayan po namin ni Mrs. po, ni Maylene Duran na sabi ko, ba't parang kulang, kahit na sumasahod ako, pagdating ng katapusan, parang never ending na na race po, Kaya ang ginawa namin, nagtatrabaho ko noon during that time, tapos sa gabi pag uwi ko, nag-bake pa kami ng cake. And kamusta naman to, yung nangyari sa business? First business? Naging very successful po Naging maganda yung ng market. Atin na yung online business na cakes and pastries. Kasi nga, yun yung naging dahilan para mag-resign ako sa pagiging manager sa trabaho Nung time na yon is nalagpasan na ba yung kinikita mo sa company nung business? Yes, opo. Kasi bago naman ako mag-resign sa work,
tinansya ko muna kung kaya na ba nung business, yung expenses masustain eh. May pangangailangan na rin kasi yung family. And nagamit ko po yung mga experiences ko in terms of marketing, marketing sa Facebook. Yes. Oo. Dati ang daling mag sa page eh, Mm-mm. mag-boost. Yes. Kaya araw-araw po, grabe. Siguro average 10 cakes na customized a day ang ginagawa po namin. So talagang dumami yung mga customers nyo. And eto bang business na to, buhay pa ba siya? Sa ngayon, yung cakes and pastries namin, kasi ganito po ang kwento. Oo. Dumating naman yung time yung anak namin need nang mag-aral. No? So kailangan maging hands-on kami. Sabi kong ganyan sa kanya, medyo laylo tayo sa cakes muna kasi nga sobrang pagod. Ikaw lahat yung gagawa It takes nun. time eh. Tapos ang mindset ko pa dati, pag kumuha tayo ng talagang baker, gagayahin yung formula natin, Mm-mm. magiging competitor. So ganun po ang mindset ko pa dati. Kaya na-exhaust kami. Sabi ko, isip tayo ng business na medyo passive. Na ibig sabihin, hindi namin gaanong tatauhan. Tapos at the end of the day, mayroong benta, may sales. Mm-mm. And during that time, 2022, ang uso talaga at patok na negosyo noon is yung mga ganyan, mga milk tea. Nilagyan ko ng branding, ginawan ko ng feasibility study. Mm-mm. So kahit na maliit na shop lang, isang in-applyan ko ng strategy, no, in terms of business. So yun nga, yung 20 pesos na milk tea tapos 38 pesos na buy one take one. So, So during- ito yung pinakamurang milk Yes, tea. yun ang naging brand positioning ko eh. Kasi dati wala pong nag-o-offer eh. Yes. Kami po ang pioneer talaga na Mm-mm. pinakamurang Kasi milk tea. Usually, ang milk tea, umaabot yun ng 70 Yes, to oo. 100. Opo. Sa inyo, 20 pesos, makakainom ka na ng milk Yes, tea. oo. At very affordable price. Oo. Natap namin yung market na masa. Mm-mm. Particularly yung mga elementary, high school student na very limited yung baon nila. So, ibig sabihin, na talagang naging maganda yung first month ng business nyo, dumami talaga yung sales nyo. Yes, opo. Alam nyo ma'am, sa loob lang ng 3 weeks na ROI na po namin yun eh. Grabe, Kaya nga no? po nung after first month, nakapagtayo kami ng second store na naman. Mm-mm. Hanggang sa lumipas po yung 6 na buwan, 6 na store ng Double the Brew po yung naitayo namin. Kaya ang nangyayari kasi nung naitayo yung first, nagtulong yung first at saka second para maitayo yung third, Mm-mm. may time po sa isang buwan na 2 store yung binuksan namin eh. Mm. Hindi ba kayo nahirapan na i-operate yung mga branches na yun? Nahirapan po. Oo, kasi nung una, syempre, very limited yung manpower, no? Kami lang po ang dalawa, ni Mrs. Nag-hire lang kami ng ganyan. Tapos may cakes pa kami. Kaya nung tinanong mo, kumusta yung cakes? Buhay pa ba? Ngayon po, sad to say, napilitan kaming i-let go yun eh. Let go muna. Pansamantala. Pansamantala. Kasi nga, sobra yung demand. Yes. And nakita namin mas malaking opportunity ng pag-scale lalo nung napasok namin yung franchising. Maraming nagkaroon Marami ng pong interest. nag-i-inquire kasi nag-create ng buzz. Kasi yung ginawa ko dati, pagka nandyan na yung dumog ng tao, bibidyohan ko, post sa social media. Kasi ang ginawa kong atake nun sa marketing, customer experience eh. Kung maganda pa, syempre yung mga kabataan, yung mga bata, kung saan yung, syempre pag family day, kung saan yung bata, doon din ang magulang. Magulang. Diba? Unlike yung mahal, hindi makaka-afford talaga yung mga kabataan, diba? Tsaka yung positioning po namin na buy one, take one. Yes. Yung 38 pesos, ibig sabihin, parang sinasabi namin na 2 na agad bilhin mo. Oo. Oo, so lalo ang Pilipino pagka narinig na buy one take one, parang magic yan sa Yes. ears nila. Doon tayo promo, buy one take Oo. one. Actually, sa buy one, take one na 38 pesos, tama? Yes. Dalawa na, parang sa, di ba, Happy. kumbaga yung psychological natin, mura, bibilin ko na 2 na kaysa sa isa. Pero to the point na piso lang naman yung natipid, di ba? Piso lang yung Oo. natipid. So bukod dun sa masarap, mas mura, bukod sa mura yung inyong milk tea, kamusta naman ang lasa? Nasa F&B talaga po ang linya ko eh. Na naiintindihan ko na ang murang presyo talaga is parang pang-come-on lang sa market yan eh, pangkaway eh. Pero ang nagpapa-sustain, no, nagpapabalik-balik ng customer talaga is yung masarap na Yes. quality. Yung lasa. Yung lasa. Minsan kahit mahal, basta't masarap, binibili eh. Nakatikim ka, ay mura.
pag nalasahan Hindi mo, ay, hindi nauulit. ka nauulit, Oo. parang hindi na masarap. Hindi Kahit mura, doon na lang ako Walang sa value for doon money. na lang ako sa kahit- mahal. Okay lang kasi hahanap-hanapin ko yung lasa, Mm. di ba? Paano mo naman inaral yung formulation ng milk tea? Since na talagang nasa food and beverage po talaga ako. And meron akong mga connections na rin, no? Na mga kaibigan na nasa ganung ano po, no? May mga chemist akong kilala. Ayan. Paano na. So talagang inaral mo siya bago mo siya inilabas sa Yes, market. opo, ganun po talaga. Kasi Yes. I believe, hindi ka makakapagpa-franchise kapag walang system yung business mo. And honestly, hindi ako nagpa-member sa mga, di ba, usually pag nagpapa-franchise ka, kailangan member ka na. Ganon, di ba? Oo. Hindi, ako solo talaga, from scratch. Ayun, operations, marketing, mga purchasing, lahat po yun. So, ibig sabihin, inaral mo talaga yung pasikot-sikot bago mo ipana-franchise. Yes, opo. Ang concept po kasi ng franchising, dinuduplicate mo yung business na successful na. Yes. Kaya kailangan, puliduhin mo muna bago mo i-offer. Kasi kung failed, Yes. tapos ipapa-franchise mo, hype lang, maduduplicate mo yung failed na business. So, hindi rin magiging successful yun. Correct. And then, hindi ka ba nagtakot na baka mag-fail yung franchise? Solohin na lang natin yung kita. Ang siguro leading na rin ni Lord po, no, na kumbaga nililid niya ako sa ano yung dapat kong maging decisions. Kaya lang dumating po yung demand, no, na maraming nagme-message sa page, pumupunta sa store, sa bahay, magbabanggit pa ng name. Ako yung pinsan ni Kapitan ganito ganito Oo. yan. Pwede bang i-franchise ko yung ano? Mm-mm. So, yun yung nagbigay sa amin ng lakas ng loob ng ano na ipa-franchise na kasi So parang overflowing binless ka na. ni God na dumadami yung inquiries. So eto, pwede ka palang magbigay ng opportunity sa maraming tao. Kasi Yes, it's an yes. opportunity Di ba? Tama po. Tama Mm-mm. po. I agree po. And then, kamusta naman yung mga franchisee mo? Ano yung benefit na nakukuha nila as a franchisee? Actually, we have 700 branches nationwide. Dami 700 na pala, plus. sir. Nationwide, meron tayong branches as far as Mindanao. No? So, Luzon, Luzon, Visayas, Mindanao na po ang nakating ni Double the Brew. May franchisee kami na 2, 3, 4. Ang pinakamaraming franchisee po na hawak ng store is 6. Ganun po. So parang sa isang tao, pwede rin siyang mag-franchise Mag-multiple ng branches marami. po. Nakakatuwa pakinggan, sir, kasi from one branch, ang isang franchisee mo, naka-6 na. Yes. Diba? So, dun pa lang, it's a proven system na nag-work talaga yung ginawa mo sa Double the Brew. Diba? Hindi ka ba natakot na malugi ka? Ay, hindi naman po kasi sa nung inaaral ko ang market ng milk tea dati. Kahit ngayon, typical po sa kanila na one price to all flavors. Parang halimbawa, may sikat na brand nga, $29.39. Ang nagdi-dictate ng price ng milk tea nila, yung size lang. Yes. Halimbawa, pagka 16 ounce, 29 pesos. Regardless kung basic flavor yan, kung premium flavors yan, 29 lahat yan. Ganun po ang concept nila. Nung inaaral ko by costing, mali po yung ganung approach talaga. Kasi nga, iba-iba po ang costing per flavor Kasi salt, cookies and cream, Yes. mga basic flavor po yan Oo. Hindi mo pwedeng i-compare yung costing ng cookies and cream dun sa premium flavors na red velvet. Oo. Siyempre, mas mahal po ang ano nun. Even, tignan nyo yung mga big brands sa mall. Di ba, iba-iba naman ang presyo per flavor. Hindi Yes. yung size ang nagdi-dictate So, nakita kong gano'n. Kaya ang ginawa ko, totoo namang meron akong Yes. 20 pesos po, pero hindi lahat ng flavors is 20 pesos. Ang 20 pesos ko po, ay para dun sa mga flavors na pasok, Yes. ang costing dun sa 20 Sa pesos. 20 So, Yes. at least nasa 45 to 48% pa rin yung profit margin. Kaya lang, pag marketing naman, iba naman po atake namin. Kahit na yun lang kahit na selected flavors lang, pero ang campaign namin talaga, lowest buy one take one. Yes. Which is true naman Yes. And nasa sa tao naman yun kung ano yung gusto niyang flavor. Oo. Kasi napa-question ako na, di ka ba nalulugi? Kasi iba, nag-milk tea na rin kasi ako before Isa lang ang presyo namin. Oh, di ba? Oo, pero kasi nga. Yan ang danger minsan pag Yes, pero hindi naging successful. So sana noon, ikaw na yung nakilala. Kasi mang kakainin yung Tatlong branch tinayo ko lugi. knowing na parehas lang naman ang presyo ng
classic at saka Oo. premium. Kaya pagka masarap laging binibili na mataas ang costing, yung profitability margin mo, bawas na yun, syempre. Hindi natin napapansin yun. Yes. And sir, ano yung pinaka-proudest moment mo nung lumago yung business mo na Double D Brew? From 1 branch to 700 branches na ngayon. Pag meron ako, halimbawa, bumabiyahe kami, kamukha kanina, biyahe kami papunta dito. May mga nadadaanan kaming Double the Brew na, oy, akin yun Ako na. may-ari Ako niya." nag-start mo na. Yes. Minsan naman, maririnig ko yung brand jingle namin na tumutugtog. Parang meron something sa'yo na proud ka. Yes. And bukod doon, yung timpla na ginawa mo. So, yun yung nakita ko sa'yo na parang marami kang napapasaya. Yun, Di ba? Every yes. time na nagsisip ng milk Nagiging tea. parte na ng buhay nila yung, Yes. yung Double the Brew. And bukod doon, marami kang nabibigyan ng trabaho. Kasi even, imagine mo 700 branches, gaano karaming empleyado. Di ba? Pagpalagay mo na lang, average 3 to 4 Hmm. employees. So, 700 times. 700 times 3, that's 2,100 na tao ang natutulungan ng Double D Brew na mapakain yung mga pamilya ng mga empleyado. Actually, ano po yan tayo, binigyan tayo ni Lord. Inalaw ni Lord na tayo maging mabuting katiwala. Yes. Actually, si Lord ang may-ari ng negosyo. Tayo lang yung naging instrument para maipakilala din si God. Di ba? Kaya Sa lahat mga po ng tao. baso namin, merong Bible verse po. So, ibig sabihin, Pastor, yung inyong packaging, hindi siya ordinary. Yes. Oo. Pwede ko po bang ipakita? Oo. Ito po, ito yung life verse namin, pati sa company, inaano na rin po namin. Yung Philippians 4:13. Yan. I can do all things through Christ who strengthen me. So, even sa cups, ito po. Even po dito sa mga ganito, lahat po yan merong, so halimbawa, merong isang tao nakakain sa amin, may konti siyang pinagdadaanan, tapos mababasa niya ito, mayroon something na maano siya na, mayroon palang It's a Lord na reminder. nagbibigay sa akin ng kalakasan para mapagtagumpayan yung mga problema na dumarating. So, bakit mo naisip na ilagay sa packaging yung Word of God? Kasi naniniwala ako na sabi, in everything you do it for the glory of God. Ibig sabihin, so ayan yung isang way namin para mag-glorify si Lord, no? Sa isang araw, ang based on our data, nasa 270,000 cups sold daily. Grabe. So ibig sabihin 270,000 na tao ang nakabasa ng Word of God. Philippians 4:13 na yun. So that's something, no? Meron akong naging role, no? Baka mamaya meron akong pusong na-touch na ay oo nga pala, meron palang Lord na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Kailan di ako sumuko kasi di ba? Diba? Kasi tayo yung nabigyan ng opportunity, why not gamitin natin talaga for the glory of God? Kasi yun nga, bawat product na binibili, may nabibless. Yes. Diba? May nabibigyan ng trabaho. Bukod doon, Nare-remind sila. nagkaroon ka pa ng opportunity to share the Word of God. Yes. So, ano yung feeling mo na nagiging successful sila dahil sa franchise or dito sa Double D Brew na tinayo mo? Actually, masaya ako. Fulfilled po ako. Kasi nga, yung inumpisahan kong mag-umpisa sa idea lang, tapos inaral namin, pinerfect namin yung system. Ngayon po nakakatulong na rin kahit papano. Nakakapagbigay kami ng employment, nakakatulong kami sa ganon. Pastor, ano ba yung parang benefit ng mga franchisee? Bukod sa masarap yung timpla, yung lasa, and then yung mga yung affordable na price, ano yung isa pa sa mga, or ano pa yung mga benefits nila? Ang kagandahan sa franchise, hindi mo na kailangan talagang dumaan sa trial and error, no? Meron ng proven system. Na. So, madali sa kanila magnegosyo po. So i-guide nyo talaga I-guide siya? po namin sila, tapos meron kaming mga GC, pag may mga questions sila, na pagdating sa negosyo, sir, paano po ito? Meron kaming ganito, ganyan. Na-accommodate mo. Oo. And then nasusupport nyo yung Hindi mga natatapos pangailangan. po doon sa pagpirma ng kontrata, yung aming service. Yes. Kasi kami ang exclusive na supplier eh. Kaya syempre, gusto namin successful siya.
maganda yung negosyo niya kasi para kami din tuloy-tuloy kasi pag kumikita sila, kikita din kami. Sa amin kinukuha yung mga raw materials. So, ibig sabihin, Pastor, meron kayong komisari. Mayroon kaming komisary po. Lahat ng ingredients, lahat ng pangangailangan nila, kayo na yung nagsusupply. Yes. Oo, yun yung maganda kasi may mga franchise, no, na kaya hindi nagiging successful kasi nandyan lang yung mga products. Hanggang sa iba na yung ginagamit, nababago na yung Oh, timpla. yung consistency. Oo, yung consistency, iba na yung formulation, kumbaga, ng product. Diba? Kasi iba-iba na yung ginagamit. Sa inyo, strict kayo doon. Yes, mahigpit po kami doon and para lang po alam nyo, marami na rin kaming mga na-terminate na branches kasi dito po, nag-audit kami doon sa contract na pipirma natin, allowed kami na pumunta sa store mo, Yes. mag-take ng pictures and videos para to part of audit To check, system to ensure na lahat ng ginagamit nyo is nako-comply yung standard, agreed standard na. Yes. And doon din papasok, Pastor, yung napoprovide ba nila yung quality service? Yes. Kasi pwedeng isang branch, yung maging kasiraan niya, kasiraan na ng lahat kasi branding na to. Yes, opo. Diba? Dala-dala nila yung pangalan ng Double. Yes, na And pinaghirapan. masaya po sila sa ganun setup kasi nga, personally, kasi pag may mga bago kaming franchise, ako po talaga yung umaharap eh. Even sa pagsagot po sa page, pag nag-inquire po kayo, ako po yung sasagot. Andun talaga yung touch ng Ah. owner. Ilang years na ba to? Itong Double de Brew? 4 years. We 4 years started na last siya. July 28, 2022. Sa 4 years, naka 700 branches Yes. na tayo. And yung mga EV viewers, interested sila na mag-franchise. Magkano ba yung franchise dito sa Double de Brew? Opo. Ang regular franchise fee po namin, 135,000. Pero ngayon, naka-promo kami. Naka-promo. Oo, naka-promo. Mas mababa, matutuwa Oo. ako. Magkano? 70,000. And now, ngayon po ang good news na nag-a-accept na kami ng rebranding. Ibig sabihin, kung ikaw gusto mo, mayroon kang sariling brand, gusto mo ikaw magde-decide kung ano yung presyo mo, yung menu mo, Oo. now we accept na ngayon. Kasi nakita namin yung opportunity ako. Kasi ngayon, parang ang hirap na maglagay ng... Kasi mayroon kaming 1 kilometer na inter-branch distance Yes. policy. Oo. So sa 700 branches, may mga area na hindi ka na pwede magtayo kasi nga, ano na eh. So sabi ko, sige mag-accept na tayo ng, para mas mag-scale up pa. Oo. Oo. Kasi sabi nga, if there's an problem, there's an opportunity. Kasi parang I think, naging problem niyo siya kasi maraming gusto na magtayo Good na. problem oo, po ang tawag. di ba? Alam niyo ba, may mga area kasi na talagang sobra, thickly populated eh. Tapos kung isa lang ang pwede magtayo doon, hindi naman niya kayang i-accommodate lang. Pero pwede ba siyang, like, kunyari, ipakalat niya yung branch niya? So, Pwede, ganito, kung sa kabilang sa kanya kanto, rin ako siya. pa rin to. Kung, So, ano yun? Magdadagdag ba siya ng franchise? Yes. Per store location ng franchise. So, ganun naman. Pwede rin naman. Pero isa lang talaga, Kung isang nagmamay-ari ng Oo. area. Iniiwasan kasi natin yung magkaroon ng conflict. Yes. Yung ibang may-ari, sabihin, nagkakaagawan kayo ng ano. Oo. So, naisip mo na hindi pwede. Hindi pwede pag magkaiba kasi magkakaagawan ng Opo, customer. oo. Pero kung isa, pwede naman. Pwede naman. Kung gusto mo sa kabilang kanto, maglagay ka. Oo, ganun po. At least na-scale mo yung business. And ang mura, ano yung makukuha nila sa 70,000 na promo? Diba? Meron na po yung mga powders and syrups. May initial inventory na po no? And may mga tools and equipment na po for basic milk tea operations. May uniform, mayroon ng menu, may logo, and yung training, very important po yung training. Kasama na po. And yung after sales support. Ano yun? Tinitingnan nyo pa ba? Ino-ocular nyo pa ba yung lugar? Or pwede sa harap ng bahay nila? Basta kaya nilang tayuan ng ano? Opo, pwede po. Ang primary consideration po namin sa pagtatayo ng ng approval ng location is yung 1 kilometer na inter-branch distance policy. Pero like kunyari yung itsura ng store. Meron kaming standard store design na susundin. Oo, kailangan kasi yun for the branding. Kasi For pag the yung, branding. parang nagtayo lang ng table, tapos nandun yung double dip. Parang hindi na siya magandang tingnan. hindi maganda tingnan. So, sayang yun. Makaka-apekto din kasi sa sales nila yun eh. Yes. Oo. And sir, ayan, sa harap natin, meron tayong grandma sandwich. Yeah. Yan. Paano naman to na-establish? Nag-start po to last year. Product lang po ito nung pag-uusap namin nung aking corporate chef ngayon. No? Sabi ko magtayo kaya tayo ng sandwich naman. Kasi parang ang naging mindset ko dati,
diversify habang merong ano. So, madali lang nung binuksan namin, parang na-duplicate yung success ni system. Double W. Kasi nga, in just 1 year, meron kaming 6 branches ngayon, tapos meron 6 na agad. 6 na in just 1 year. Grabe, ano ang bilis. Actually, yung first branch namin, binuksan namin sa SM Valenzuela, 4 months ROI po. Oo. So ano yung target market nito? Kasi kung sa SM siya. Ang target market po nito, based on data, no, kasi nag-aano kami. No? Kadalasan po ito yung mga member ng gym. Alam niyo na po yung medyo Yes. Nagiging conscious sa health. conscious Oo. na. Siyempre, ang hirap mag-gym. Tapos mga senior citizen, Mm-mm. college student naman, no? Yung mahilig sa grab and go, yung mabilis na Oo. sandwich, tas konting kwentuhan dun sa ano, sa may dining din kasi. So may dining din siya. Ang kagandahan po kasi nitong Grandma's Sandwich, very limited po yung competition Oo. sa sandwich sa market. Plus, kami lang yung sandwich ngayon na talagang ang positioning ng brand is healthy. Kasi alam mo ma'am, even yung tinapay na ginagamit namin. Ano po yun? Composition ng chia seeds, pinowderize namin yung chia seeds, tapos whole wheat bread. So sarili yung formulation. Yes, nito. sariling formulation Kayo po yung yun. gumagawa ng bread. Yes. So very healthy kasi nga, alam nyo naman po, chia seeds, no? Benefits, Yes. at saka may wheat bread pa siya. Oo. So, high in fiber, good in digestion, good sa heart kasi sa cholesterol, di ba? Yes. Antioxidant, gives you energy. So, yun po. Yun pa lang sa tinapay namin, full pack na. Pero ito, syempre, ang target mo may kaya. Pero affordable din. pa rin Affordable ba pa to? rin. Actually, we have sandwich po na as low as 99 pesos. Kasi usually yung mga sandwich na healthy, nagre-range yan sa 300 to 400. Opo. O, kasi mabibili mo lang siya sa mga restaurant. Oo. Kasi minsan mabibili mo lang siya, ayoko mag-banggit ng brand, pero mahal talaga. Ako nang banggitin, baka ma-promote. Yes, oo. Pero ito, mura lang siya. Mura lang po. Actually, yun po yung campaign talaga namin. No? Not about the price, pero doon sa benepisyo. No? May mga ano kami na kino-compare namin, lalo ngayon uso yung mga junk foods, di ba? Fast food, na mamantika, masyadong maano, di ba? Yes. Meron niya kaming line ng juice na merong creative chef namin ngayon, yung Black Bulaman. Alam niyo po, di ba, pag Black Bulaman, matamis, ano. Pero ang gamit po namin is stevia. So parang nag-ano na rin kayo, nag-i-improve na rin kayo dun sa mga pinapangatawan na namin yung ano. Oo. Kung ano yung promise namin sa customer, yun po yung ano. Oo. 'Di ba? Like ito, hindi mo mata-target dito yung mayayaman sa Double the Brew. Pero dito, sa sandwich, pwede mo ma-target Yes, yung, 'di ba? Yung medyo nasa- masela na sa oo, pagkain. middle class. Middle yung class. Kasi nga, kung pag-aaralan mo marketing, hindi lahat kasi ng tao, market mo, Tama po. kukuha ka lang sa pie, sa market, yun yung tinatawag na market fit. 'Di ba, Pastor? Opo. Na ano yung sa pie, kahit maliit lang yan, pero kung buong Pilipinas yung target mo, marami din yan. So yun yung ginawa niyo. Opo. Pumili kami ng market na isa-serve namin, Yes. isa-solve namin yung problema nila. Halimbawa, yung brown rice namin, kung talagang hindi kaya na sandwich lang ang kakainin, para guilt-free, nag-offer kami ng brown rice na ano brown rice na rin. Oo, na 500 calories lang. Nakalagay na rin doon na ito 500 counted, calories. Yun nga, hindi pa to, kumbaga sa market ka, konti pa lang Konti kayo pa eh. lang. Oo, parang ilan pa lang. So, ang ganda kasi pag nauna ka sa market, isa yung business mo sa magiging successful. Yes, Diba? opo. And I believe 6 na agad per year, may mga nag-franchise. Yes, opo. 3 na po yung aming franchisee. Yung 3 sa amin eh. Oo. Ngayon, pwede po bang mag-promote, ma'am? Yes. Meron kaming bubuksan ngayong June, no? It is a franchise-owned na branch dito sa Pure Gold Valenzuela along MacArthur Highway. Tentatively, mga second week ng June, i-open namin. Ito naman, isang concept po namin ito ng Grandma Sandwich na home-style kitchen. So, hindi lang puro merienda, puro sandwich, kundi merong mga parang restaurant menu na healthy pa rin ang Healthy pa concept. din. Yun na, doon na Halimbawa, papasok bulalo yung na mga- healthy. Oo. Ganon. Oo. Oo.
And then, Pastor, magkano po yung franchise dito sa Grandmas? Dito po sa Grandma Sandwich po, ang regular franchise fee po namin is 1.5 million po. No? Kaya lang ngayon, naka-promo kami for the first 5 franchisee, 998,000 po. So, ano yung makukuha sa 998? Kompletong gamit, tools and equipment, may initial inventory, merong training po, 30 days po yung training namin sa mga staff at sa owner po. POS, meron na po tayong POS, uniform. So, ang hindi lang talaga kasali doon sa 998,000 is yung store construction. Yes, kailangan kasi. Kasi nakadepende po yun sa laki ng laki ng store mo na makukuha. Nakadepende po yun. Oo. So, ibig sabihin, makakasimula na rin talaga sila dun sa mga ipoprovide mo. Kasi merong mga franchisee na yung franchise package na hindi pa, pangalan pa lang ang binili. Mayroon po. Actually, majority po ganun talaga. Oo. Sa inyo, makakasimula na sila doon sa ibabayad nila. So, Even doon sa construction po, we provide contractors. Mm-mm. May mga accredited contractors po kami na mabilis gumawa. So, ibig sabihin, kung sino yung gumagawa sa inyo, yun din yung gagawa sa Yes, kanila. yes. Pwede niyong i-refer. Yes. And location assistance, ma'am. Halimbawa, gusto mong mag-franchise, wala kang locations. So, meron kaming list ng mga possible, kung saan, ano yung type mo. Kung gusto mo sa SM, maglagay. Sa Pure Gold, Walter Mart, meron kaming list. Bakit Grandma Sandwich yung pangalan ng business? Kasi nga ang gusto namin, maramdaman ng customers namin na nagki-care kami sa kanya talaga, doon sa health niya, doon sa kakainin niya. And alam niyo naman po kung sino talaga sa family, ang talagang may ganong pagmamahal, yung pagmamahal ng lola sa kanyang apo, di ba? I'm sure makaka-relate po yung may mga lola diyan na ang gusto lagi ng lola, healthy yung binibigay sa kanya. Gusto kung ano yung best. Kaya ganun din sa amin na gusto namin, pag pumunta ka sa Grandma Sandwich at kumain ka, alaga ka namin. Gusto namin ang ibibigay namin sa isa. Mga healthy food and drinks. So, ano yung bestseller nyo dito sa Grandma Sandwich? Ang bestseller namin po dito, yung ham, yung HLT, tapos chicken pesto, teriyaki, sandwich. Yan yung mga bestseller po talaga. And malakas din po yung mga namin yung mga double-decker na sandwich, yung talagang matataas na sandwich. Doon sa mga, yung iba, pumupunta doon sa aming store, nag-challenge sila, mga barkada. Hindi ba siya nakakataba pag kinain mo siya? Hindi po kasi made from healthy ingredients talaga. Kita nyo po yung bread namin, high in fiber. So, hindi siya katulad ng ordinary bread. Yes. Sa Tapos bread may pa lang, lettuce, may healthy gulay, di ba po? May gulay, may cucumber, may tomato. Tapos meron kaming mga burger na talong. Talong burger po. Meron kaming hindi mo mahalatang talong siya, akala mo meat. Oo. Meron kaming mga meat na plant-based. So, ibig sabihin maraming options. Maraming options. Meron kaming mga salads, keto meal na salads, meron kaming mga spad. Marami kang business and nakita ko nag-diversify ka. Opo. Itong dalawang business lang to ang napag-usapan natin ngayon. Bakit ka nagda-diversify ng businesses? Hindi naman lahat ng panahon laging malakas. May mga season na malakas yung ganito. Yes. Paano pagka hindi? Diba? So, nag-diversify ako into playground. Meron akong playground. Yan, into coffee shop na medyo high-end ang dating. So yun po, hindi lahat ng ng investment ko inilagay ko lang sa isang basket. Yes. So ini-spread out ko po. O kasi kung halimbawa isa lang tapos yun nga seasonal, pwede kang magsara tapos back to start ka lang, iisip ka ulit habang malakas pa yung other businesses, ang ginagawa mo, iisip ka ng other businesses na pwede pang magpalago ng mga negosyo mo. Yes, opo. Diba? At the same time, full-time pastor. Yes, opo. So, Pastor, paano mo napapagsabay? Ngayon po may mga tao ako na pagkakatiwalaan po, may mga managers po ako na Christian din na humahawak na pagkakatiwala ko sa negosyo. Kaya sabi ko kanina, full-time pastor ako, tapos part-time business owner po. Kasi nga, inuna ko na si Lord So, Pastor, ano yung sa church nyo? Kailan ka nag-start na i-build yung ministry mo?
Hindi naman po ako nagsimula as agad pastor, no? Nagsimula ako sa mga ministry lang muna, tumutulong sa church, nag-attend, nag-ano ng Bible study, tapos ini-involve ko yung mga employee ko. Every Thursday meron kaming sport fellowship na kung saan magba-basketball kami, magba-badminton kami. During their working hours po 'yun, During their working hours, magba-basketball kami, maglalaro kami. Tapos after nun, Bible study. Fellowship. Para Sarap may naman, pwede ba mag-apply? Apo, pwede. Kaya lang wala akong mahal na rate ni ma'am. Na parang andun yung balance. Yes. Hindi puro work. Hindi po ko work po. So bakit po kayo nagtayo ng sarili niyong ministry? So, naramdaman ko na lang yung desire na mas palawakin pa, mai-advance yung kingdom ni Lord. Mas marami yung marating ng kanyang salita within doon sa community. So, very smooth po, no? Na ngayon, 1 year na yung aming Bale, itong ginawa mo, Pastor, is inuna mo muna sa mga empleyado mo. Yes. Sila muna ang pinreach mo. Inuna ko yung empleyado ko po. Kasi sila muna yung inano ko. Nilagaan ko. Pinage ko sila. And ano naman yung pakiramdam mo, Pastor, na ayun, na isasama mo yung mga employees nyo sa church? Hindi po pareha sa fulfillment na naramdaman ko nung successful yung business ko. Yes. Kahit mawala na po lahat business, mawala po, okay na. Pero very important yung soul natin. Like, nung nakaraan katatapos lang namin ng feeding program, community involvement, magbibigay kami ng mga school supplies, para lang ma-reach out yung community. So parang kasama na din yung charity doon sa community sa ginagawa niyo sa ministry. Meron na rin kayong mga natutulungan. Yes, apo. Yung mga challenges na pinagdadaanan natin, kung babalikan natin, minsan yun yung parang tinatapik tayo ni God na nakakalimutan na kasi natin siya or meron tayong mga ginagawa na hindi niya gusto. Kaya natin na-experience yung mga challenges na yun. Opo. Actually, yung mga challenges, mga problema, mga dalahin po natin. Kasi hindi talaga si Lord ang nagbigay noon Minsan, it is a product of our wrong decisions before. Yes. And ang totoo niyan kasi we are living in the broken world broken kasi ang mundo natin. Even si Jesus Christ, nung nabuhay siya dito, hindi siya ligtas doon sa mga problema Yes. Diba? Siya mismo dumaan doon sa mga paghihirap Kung tingnan natin, kung mayroon ba tayong Kristo. Kasi yung kagalakan, yung joy, makikita hindi sa kawalan ng problema kundi kanino ba naka-anchor yung heart mo. Hindi niya pinangako na hindi magkakaroon ng problem. Yes. Pero ang pangako niya, sasamahan kita. Walang problema na iaalaw ni Lord na lampas doon sa kakayahan mo. Yes. Laging meron. Kaya yung mga problema yun, tool na ginagamit ni Lord yun, kaya niya inaalam para tayo tumatag. Para magbunga tayo ng endurance, ng pagtitiis. Kaya tayo nakakapagtiis kasi si Lord tinutulungan tayo. Not by our works. Ganun na ba kalalim yung pagkilala mo kay God, nagtatrabaho ka, hanggang sa nagka-business ka? Kailan mo siya totally na nakilala? Hindi po ako magmamalinis. Talagang marami akong mga pagkakamali. At hanggang ngayon po, may mga pagkakamali. Yes. Kaya ginamit ni Lord, kinasangkapan ni Lord yung anak ko para kami makakilala ng totoo, Malalim. magkaroon ng relationship, no? Mas malalim na Yun naman kasi yung relationship. mahalaga with yung relationship with God. God. Kasi yung anak ko po, ininroll namin sa Christian church Christian school. So doon, nakakilala kami ng pastor, naka-attend. So naririnig namin yung word of God Yun po yung unti-unting humihipo sa puso namin. Kaya kami nagbago dahil doon, narinig namin yung narinig nyo na yung faith comes from hearing. Talagang hindi po masasayang yung mga sinasabi natin. Si Lord ang kikilos para lumago. And maganda yung ginawa mo, Pastor, na dinala mo muna din siya sa company. Kasi minsan, kaya hindi rin umaangat yung company kasi hindi aligned yung mga tao na nasa loob ng company. Tama po. At hindi naman ikaw ang CEO talaga natin si Lord. Si Lord, yes, tama po. And Pastor, meron lang akong bonus question. Bonus? Kasi grabe.
I know, hindi kita nabigyan ng mga question, pero ang ganda ng conversation natin kasi gusto ko maging authentic yung ating conversation, no? Pastor, yung bonus question ko, kung babalikan mo yung sarili mo, nung time na wala kayong mga ulam, asin lang, di ba? Kung kakausapin mo yung sarili mo, anong masasabi mo sa kanya? During the time na hindi mo pa alam na naghihirap na pala kayo at hindi normal na walang makain. Oo. At feeling mo, hindi mo pakilala si God noong mga panahon na yun. Siyempre sasabihin ko salamat, no? Kasi kung ano naman ako ngayon, it is a product nung ano yung napagdaanan ko. So no regrets, walang salamat dahil naranasan ko dati iyon na talagang magsikap. Kasi yun yung humubog sa akin na hindi agad din sumuko. Sinisikap ko pa rin eh. Hindi ako agad na kung lumaki siguro ako sa pamilyang mayaman, siguro konting lang. Ito po. So, mas matatag ako kasi nanggaling ako sa hirap. Yes. Kaya, nagpapasalamat ako sa kanya. Thank you, Pastor Tony, for sharing with us your inspirational story na talaga namang kapupulutan ng aral at pag-asa ng bawat isa. At before katuluyan na magpaalam, baka may gusto ka pang batiin at i-promote. Yun, sa lahat ng mga gustong maging negosyante at masubukan yung itong successful na business na to, we are open for franchise nationwide. So, sa Double the Blue and dito sa Grandma Sandwich, just message po yung mga official Facebook pages po namin. And ako po mismo yung personal na sumasagot sa mga inquiries and then po. Yun. Yeah. Yan, grabe si Sir. Siya talaga ang nag-handle sa mga gustong mag-franchise and may mga concerns sa company. And yun, siya talaga yung tutulong sa inyo para maging successful business owner din kayo. And sa mga nanonood and sa mga nanalo sa aming Pagcash, abangan nyo na lamang sa aming Ebitalk podcast page. I hope may natutunan kayo at na-inspired kayo, lalo na sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Again, my name is Miss Joyce. See you on our next Ebitalk Podcast Season 3. Hi mga ka-Evi! For today, andito ang CEO and founder ng Double the Brew and Grandma Sandwich. And nagdala siya ng mga products nila and ng mga sample sandwiches. So, titikman natin mga ka-Evi kung anong lasa. And actually, kanina pa ako talaga nagugutom. Excited na ako kumain kasi, healthy. Healthy talaga yung nasa harap natin na food and which is ako ay gusto ko na rin talaga na healthy yung mga kinakain ko. Pero before that, syempre, tikman muna natin yung kanilang, ano ba to? Raspberry juice with stevia. Yan. So, very healthy kasi stevia yung sweetener. Yan. And tikman natin mga ka-Evi. Kasi actually ito ay kasama lang sa meal. Sa meal. Oo, so parang free lang to. Free. Oo. Yan. Talagang inuna ko yung yung drinks kasi nauuwaw ako. So, ang sarap. Sarap ng lasa. Lasa talaga siyang raspberry. And hindi siya katulad ng iba ng sobrang tamis. Yes. Yes, ang nagustuhan ko sa kanya, tama lang yung timpla niya. Ayan, hindi ko alam kung anong secret recipe nito. Pero kakaiba yung lasa niya. Ayan, so, tikman na natin yung, ano ba to, sir? Ito, chicken pesto. Ito yung chicken pesto. Ito yung naka-close. Ito. So, ano yung kakainin natin? Ito na lang. Ano Ayun, yan, masarap sana itong Ano yan Ay, grabe. Yung cheese. Quarter pounder. Grabe yung cheese. Mahilig pa naman ako sa cheese. May pineapple. Yes, May pineapple. Nasaan yung pineapple? Part of Aloha series namin. So may Mm. pineapple, may quarter pounder na ito. beef burger. So, ayan, tikman natin mga ka-Ebi. Ayan. With lots of cheese. With lots of cheese. And I love cheese. So, syempre, dito tayo. Oh my God. Ayan. Na-speechless ako kasi ang sarap ng cheese.
And ang masarap sa kanya, hindi siya nakakaumay. May pineapple kasi siya and at the same time, hindi talaga siya tinipid. And yung ano niya, yung bread, eh nga yung sinasabi nila, sir, ito yung ginawa lang nila na bread. So, sila yung nagma-manufacture nito with chia seeds. Ito ba Chia yun? seeds and wheat bread po. With bread. So, ang sarap. Ayan. Mahilig kasi talaga ako sa mga ganitong sandwich and timing na timing. Ayan. And tikman naman natin to. Ano ba to? Pastor Tony. Keto meal po ito, no? Yung chicken pesto salad. So, chicken pesto. So, ito yung mga chicken. Ano yan, breast part ng Breast part. breast part. So, sa mga nagda-diet dyan, sa mga mahilig talaga sa Protein. protein, ayan, pumunta lang kayo sa Grandma's Chicken Sandwich at ayan, hindi kayo maliligaw ng landas kasi talagang healthy talaga yung ino-offer nila doon. At bukod doon, tikman muna natin kasi syempre, mahalaga na masarap pa. Cucumber. Ito yung kanina kong kinain is yung chicken. Ito naman yung cucumber. Masarap. Parang kakaiba yung ano niya. Yung seasoning, yung ang tawag dito. Yung Pesto sauce. Yung pesto sauce. Hindi siya ordinary. Sariling ano din namin yan. Kami rin ang nag-formulate. Ang sarap. At ano siya, yung lasa niya, lasang ulit. Yes. Hindi siya yung ordinary na na salad. Yes. So, ito is for keto diet. Keto meal, yes. Keto meal ang tawag dito. Nandyan yung egg, source of protein, tapos yung chicken, tapos yung mga gulay. O yung mga gulay. Lettuce, tomato, cucumber. Sobrang healthy talaga niya mga kaya. So, yan. Magkano pala to, sir? Itong salad pag ginorder? 100. 129 lang. Ito Yes. na yon. Opo. Sobrang Reserve. mura. Oo, kasi usually, pag mga ganitong salad, pag umorder ako, Less than nasa 200 na. yes, 200 to 300. Yan, sa mga restaurant. And yan, try naman natin to. So, ito palang sandwich na to, is ito yung 99, tama ba? Ay, iba? Magkano ito yung aloha natin? Ayun. So, 146 pesos, makakain ka na ng healthy sandwich. And ito yung, ano to, sir? Ano ba ito? Hindi ko na kabisado. Potato spuds na anong toppings? Spuds. Bacon. So, tikman naman natin ang potato spuds bacon. Actually, first time ko makakakain nito. Hindi kasi ako, hindi pa ako nakakain nito. So, tikman natin. Mga maliliit na. Meron siyang potato at the same time, ano to, sir? Yung ham ba to? Bacon. Bacon. May bacon bits. Ayan, tamang-tama. Mahilig ako sa bacon. So, tikman natin. Ano yung white na yun, sir? Cheese. Mayonnaise sauce. Tikman Mayonnaise. natin. Kasi nasa ilalim siya. So, magkano to, sir? 149. 149. So, ang sarap niya. Actually, bestseller po yan. Hindi ordinary yung lasa niya. And, yan, sa mga mahilig sa bacon, potato, ayan, and na may kasama siyang cheese. Yes. Ayan. So, ayan, tikman naman natin yung chicken teriyaki sandwich. Ayan. Kuhain ko na lang kung ano dito. Ano to? Bestseller niyo din to? Yes po, yung mga dala natin. Masarap siguro to, sir, pag naka-microwave. Opo, lalambutin ko na. Oo. Pero napansin ko sa sandwich niyo, manipis lang siya. Ano kasi grilled siya eh. Ibig sabihin, na-press. Na-press siya. Ayan, may mga grilled marks. Oo. Di ba, inaano yung pag ginigrilled mo? Oo, so grilled siya. Hindi siya ordinary na Ibig sabihin, pag umorder sa inyo, dun pa lang Doon siya pala gagawin. grilled Fresh na dessert. fresh. Mas masarap to mga ka-Ebi pag dun kayo kakain sa mismong restaurant nila. So, let's try. Solid kasi talaga yung yung meat niya no. Pagka kinain mo, talagang puno agad yung bibig mo kasi ang hirap mo yun, chunks yung mga meat. Oo. Ang sarap. Hindi ko masarap. Ang suspense no? Masarap siya.
Kasi yun nga, may ano siya, hindi siya tinipid sa ingredients. Totoo yung sinabi ni Sir na chunks yung ano, yung chicken. Yes, yes. Mm-mm. At the same time, alam mo, first time ko nakakain ito. Ang sarap. First time ko nakakain. And ang maganda sa inyo, sa ano, sa bread, masarap yung pagkatinapay. Opo, opo. Oo, hindi siya, yun nga, hindi siya ordinary na bread. Kaya talagang ano, lalong nanunuot yung sarap niya dahil dun sa ingredients. Magko-complement siya eh. Yes, yes, ang sarap. Ayan. Lasang ulit. Again, lasang ulit. Lasa mo ulit. Oo. Parang ano dumadami yung nagdadala dito ng pagkain. Gusto yata akong patabayin. Pero at least ito healthy. Ito hindi ka tataba. Yes. Ayan, alam ko na kung saan ako order pag yung mga nag-stopper ako at healthy meal ang gusto nila. We are available on Grab. Nasa Grab din. Oo. Pastor Tony, saan ba available itong mga products nyo? Yan. Actually, we have 6 branches now. So, meron tayo sa SM City, Valenzuela, SM City, Marilao, Las Plazas Mall sa Benteriales, Valenzuela City, and then sa Makati, Cityland 10, Tower 1, so sa tapat ng RCBC Plaza, and then yung sa Pure Gold, Valenzuela. Yan. Tapos may mga bubuksan tayo, meron tayong bubuksang 2 branch sa Bicol. Wow, umabot na sa Bicol. Umabot na po sa Bicol. Grabe, in just 1 year, 6 branches na agad. Yes, yes. Tapos may additional Soon 2 pa. Ganyan po kaganda Okay. yung kalakas Oo. yung negosyo. Oo. Naniniwala ako dito sa product ng sir na puputok talaga to. Yeah. Kasi iba yung market nito eh. Yes, yes. Yes. And yun, syempre, bukod dun sa may market tayo, masarap talaga siya. Sarap. And lasang ulit mga ka-Ebi. Kaya sa mga susunod na guests dyan, magdala ulit kayo ng pagkain. Pero totoo, masarap. And sulit sa presyo. Oo, affordable siya. No? Evitalk Podcast would like to thank the following: Evidence Health Beauty and Skin Essentials, MacJoy E-Commerce Corporation, J. Caprioli Designs, etc., Print Pinas Los Baños, Mogs Photo and Films, Speedway Business Solutions Corp., We Trade Innovation Solutions, Hello Eve, Germite Packaging Supplies Trading Incorporated, The Wise Owl Studios, Hisopos Global, Mia Juana Distribution, Beauty Co., Miss Seed Beauty Lounge, Skin Amazing, Queen Boss Society, King Boss Club, Gig Sportswear, Manang Aneng, Presyong Kapatid, Komi, D&M Manufacturing Corporation, Buchan Manila, Divine Touch Makeup Artistry, RF Proactive Marketing Global Incorporated, Aura Beauty and Wellness, Above and Beyond Fitness, JPDM Manufacturing Business Solutions Corporation, Harmony and Wellness, Luna AI Systems, Easy Commerce, Global Trends Business Leaders Awards, Digital Outsource PH, Fragrance Shop PH, Diamond, Vibrant Wellness, One Click Away, Be My Beauty Marketing Incorporated, Doc Rob's Chiropractic Wellness Center, House Health and Wellness Shop, Doc Rob's Foundation, Peme Consultancy Incorporated,
Babsi, the original Cebu lechon. Double de Brew Premium Taiwan Milk Tea. Shamai Sensei. 413 Cafecino Cafe and Family Restaurant. Grandma's Sandwich. 413 Let's Play Arcade and Indoor Playground. 413 Celine Glow, Wellness and Beauty Solutions. Double Tea Mango. In partnership with Gutierrez Media Productions. Pinoy Extreme, pasyal tayo.